Yes, hello everyone. Yung topic po natin ngayon kung paano ang pagkuha or pag-process ng Business Permit 2025. Una, dapat kailangan mo yung maipasa yung mga requirements na hinihingi sa'yo ng City Hall. Pangalawa, mag-fill up ka din ng form. And then, syempre, yung pangatlo, yung pambayad mo ng business permit. So, yung ginawa ko first is kasi hindi ko pa alam kung ano yung requirements ko. So, pumunta ako ng City Hall kung saan naka-registered yung business ko. Like, for example, ang business ko ay nasa Las Piñas. So, pumunta po ako ng Las Piñas City Hall. So, humingi po ako doon ng form. So, at ito yung form na binigay nila sa akin. So, yung form na to, may kasama na po siya ng undertaking. Yung undertaking na po to, kailangan nyo to i-fill up and then doon nyo din po mismo sa City Hall ipa-notarize. So, sa second page po nito, ito po siya. Makikita nyo po dito lang po yung fill upan ninyo. So, tapos, dito, wag na kasi yung staff na doon ng City Hall yung mag-fill up. And then, yung first, yung requirements ko is yung first, yung previous business permit. So, syempre, dalhin nyo po yung original po talaga, wag yung Xerox copy. And then, yung pangalawa, yung homeowner's clearance. Yung homeowner's clearance naman po, kung yung business ninyo ay nasa loob ng isang village or ng subdivision. So, manghihingi kayo sa doon sa village ninyo ng homeowner's clearance. Yung pangatlo, yung statement of accounts for percentage. So, yung binigay ko po dito, yung percentage ng tax, tapos yung income tax na from BIR na binayaran ko ng from first quarter to fourth quarter. So, yung income tax ko ay hanggang third quarter lang kasi hindi pa naman ako nakapagbayad ng income tax sa fourth quarter dahil yung noon hanggang nakalimutan ko March or April pa yata yung due date noon. So tapos ay yun nga po yung undertaking doon na po mismo sa City Hall ninyo ipa-notarize. So pagkatapos noon, so syempre dito mag sign ka. And then next dito na po tayo mag-fill up. Yan. So, dito, kailangan nyo rin yung account number nyo na makikita sa inyong business permit, sa old business permit. And then, dito, kung yung mode of payment mo, like for example, annually, biannually, and quarterly. So, i-check nyo lang po dyan kung saan yung mas gusto nyo na preferred po. And then, dito, yan, meron din naman pong, dito mag-fill up kayo. Kung like for example, partnership, corporation, ayan, yan, mag-check lang po kayo dito. And then, dito din, yung tax identification number, ayun, kailangan nyo isulat, yun, yung mga nakasulat dito, yun, lahat nandun naman po sa ninyo sa business permit. Tapos alam niyo naman po siguro yung tax identification number ninyo. And then sa dito po kasi dito kasi po sila kumukuha ng base ng porsyento kung magkano talaga yung babayaran mo. So dito yung gross sales. Ito yung kita nyo ng buong ng buong taon, like for example 2024. And then, dito kung ano yung line of business ninyo. And then, syempre, perma na rin po. So, tapos, ipa-validate nyo po. Ipa-validate nyo po kung tama, tapos kung okay po yung mga requirements. Tapos, bigyan po kayo ng number, kailangan nyo magkantay at tawagin doon sa receiving, tingnan po nila kung magkano yung gross of sales mo, tapos dito i-compute po yun nila doon. So mag-aantay ka, siguro saglit lang din naman po, baka kung konting tao, so saglit lang, pero pag maraming tao, so kailangan nyo po talaga siguro mga 30 minutes. And then pagkatapos nun, bibigyan kayo ng bill ng babayaran ninyo kung magkano. Then
punta kayo ng cashier, magbayad, tapos ibalik nyo po doon, ibalik nyo, tapos, ayun lang, mag-aantay na lang din po kayo ng ano ninyo, ng business permit. I-release din po nila. Ako kasi nag-antay, pumunta ako, inagahan ko kasi sa ngayon, January 13, sobrang dami ng mga nagre-renew. So, inagahan ko, pumunta ako ng mga 8 a.m. Tapos, nakuha ko yung business permit ko, siguro mga 11 or 12. Yun lang, ganun lang po kadali. Thank you.